Ang aksyon ni PBA Commissioner Willie Marcial sa nangyaring sagutan ni RHJ at Coach Yeng Guiao. Si Dwight Howard, may posibilidad nga ba na mapaganda ang imahe ng PBA sakaling pumasok ito sa Converge bilang import? At si Coach Tim Cone, nagsalita na tungkol sa posibilidad na palitan si Tony Bishop. Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Sa nangyaring banggaan ni Ronday Hollis Jefferson at Coach Yeng Guiao, habang may bakbakan ng TNT Katropa at Rain or Shine, marami ang naghahanap ng aksyon ni PBA Commissioner Willie Marcial. Mula kay Commissioner Willie, ano ang aksyon o parusa na ipinataw niya? Tignan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Jerry Ramos sa Spin. Pagbalik sa Maynila, panoorin ko yung tape ng laro, kakausapin ko rin yung technical committee at pakikinggan ko kung ano yung nakita nila at kung anong recommendation nila. So mula sa Iloilo kung saan nag-stay si Commissioner Willie ng 2 araw, Friday po yan at Saturday, pag-aaralan po niya ang magiging galaw at maaaring parusa sa magkabilang kampo kung sakaling makakita po siya ng hindi magandang aksyon sa magkabilang panig. At base rin po sa report na lumabas, napanood lang po ni Commissioner ang insidente sa TV. So medyo mahirap talagang magbase lang doon kasi hindi niya nakita ng personal ang iba pang ganap bago at matapos ang banggaan ng 2 kampo. Mag-gather ng solid evidence po yan si Commissioner Willie para makapagdesisyon sa mga nangyari. Kung sakaling ipatawag ni PBA Commissioner Willie Marcial ang 2 panig, si Coach Yeng Guiao at Ronday Hollis Jefferson, kailan ito magaganap? Tignan po natin sa Sir Jerry Ramos sa Spin. Kung sakaling may ipatawag sa magkabilang panig, malalaman ito sa Lunes or Martes. Again, base sa report malalaman mula ngayon, Lunes po yan, hanggang bukas, kung sakali na magdesisyon si PBA Commissioner Willie Marcial na ipatawag ang 2 kampo or panig para makuha ang kanilang mga rason or dahilan kung bakit nangyari ang insidente na hindi naging maganda sa paningin ng basketball aficionados. Si Ronday, dahilan po niya kasi isa na po siyang fan kaya pwede po siyang pumunta kahit saan sa venue. Sa panig naman ni Coach Yeng, naniniwala siya na hindi maganda ang ginawa ni RHJ, dahilan para mag-init ang kanilang tapatan, di ba? So medyo mabigat ang titimbangin ni PBA Commissioner Willie sakaling magkaroon ng patawag sa 2 panig. Walang duda na magiging mahirap para kay PBA Commissioner Willie Marcial ang pagtimbang sa 2 panig. Pero tila hindi pa natatapos dyan dahil usap-usapan din ang pahayag ni Dwight Howard sa posibleng pagpasok niya sa kupunan ng Converge bilang import. Ano nga ba ang depensa ni Dwight? Ito po ang sinabi ni Dwight Howard sa kanyang official Twitter or X account. Real ones know na 6'9 lang ako at nananatiling dominante sa sentro laban sa mas matangkad na 7-footer. So yung pinaghuhugutan po kasi ng pahayag ni Dwight Howard is yung pahayag ng karamihan na hindi siya pwedeng maging import ng Converge, particular sa ginaganap na PBA Commissioner's Cup kasi meron pong height limit which is 6'9". So kung sisilipin talaga yung height, hindi talaga pwede kasi 6'10 ang deklaradong height po ni Dwight, di ba? By the way, nasa bansa na po natin si Dwight. Bumaba po siya kagabi, alas 6:40 ng gabi, ha? Balikan naman natin yung posibleng pagpasok niya sa PBA. Ayon din kasi kay Jacob Lau, ang team manager ng Converge, seryoso po sila sa usapin tungkol kay Dwight Howard. Binanggit din po niya na hindi magiging problema ang salary cap ng PBA kung sakali kasi pwede nilang idaan sa ibang paraan. At sakaling makuha ng Converge ang serbisyo ni Dwight Howard, ano ang nakikita ng ilan sa ating mga kababayan sa kanyang pagpasok sa PBA? Malaking tulong nga ba siya para tumaas ang kalidad ng liga? Tignan po natin si Chris Chua sa kanyang official Twitter or X account. Maganda to, lalo na at nahihirapan ng liga na panatilihin ang parehong talent at viewership. Totoo po yun, magiging maganda kung sakaling makuha ng Converge si Dwight Howard kasi magdadala ng curiosity sa fans sa kanyang pagpasok. Ibig sabihin, mas panonoorin ngayon ng PBA lalo na sa bawat laro ni Dwight, di ba? Alam naman natin ngayon ang viewership ng liga, bagsak talaga. Yung live audience natin, malakas lang kapag may laro ang Hinebra. Yung sa TV, halos lugmok na, di ba? Kasi ang daming option. May YouTube, merong FB na nagla-live, di ba? Pero kung papasok si Dwight, maaaring magbago ang pananaw ng live audience. Baka mas maraming manood ng live kasi gusto nilang makita si Dwight. Yung talent naman natin, yung mga players po natin, medyo mahirap na kasi ang daming option talaga. Andyan yung KBL, merong B-League. So medyo doon, hindi mapipigil po yun.
Kung mainit ang usapin kay Dwight Howard sa PBA, mainit din ang usapin tungkol sa pagpasok ng Ginebra sa quarterfinals. Dala ang twice-to-beat advantage. At kung si Tony Bishop ang tatanungin natin, ano ang ginagawa niya para makasama ang Gene Kings sa top 4? Ito po ang sinabi ni Tony sa report ng One Sports. Nakasampung laro na tayo, malapit na ako. Nagsisikap naman ako araw-araw para maintindihan ng opensa, para maintindihan ng players. Pinag-aaralan ko yan at pinagsusumikapan ko yan. Ibig sabihin, ginagawa ni Tony Bishop ang lahat para punan ng mga sapatos na naiwan ni Justin Brownlee kasi sobrang laki ng responsibilidad na iniwan ni Justin. Hindi biro, di ba? Hindi biro yung pwesto ngayon ni Tony. Pero in fairness sa kanya, sa 10 laro, meron siyang 7 panalo. Hindi na masama, di ba? Malaking porsyento na po yan para sa katulad niyang bago sa sistema ni Coach Tim Cone. Kasi pagpasok po niya, wala pa silang chemistry. So hindi biro talagang ginagawa ngayon ni Tony Bishop. At ayon na rin sa kanya, pinag-aaralan po talaga niya. Dati nang may panawagan na sibakin si Tony Bishop, ayon kasi sa ilang supporters ng Gene Kings, tila hindi siya fit sa sistema. Ano ang masasabi ni Coach Tim Cone sa issue na yan? Magtutuloy-tuloy ba ang Gene Kings kasama si Bishop? Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ng One Sports. Nagtatrabaho siya ng husto para maipasok ang sarili niya sa ginagawa namin. At katulad na nakikita mo, mas nagiging mahusay naman siya dito. Yun ang point, para gumaling siya at makarating sa gusto niyang puntahan sa oras ng playoff. At sa tingin ko, yun ang totoong bentahe para sa amin, para mapanatili yung continuity kasama si Tony sa lineup. So yun na po yun mula kay Coach Tim Cone. Parang wala namang planong palitan si Tony kasi kung titingnan mo naman talaga, malaki na naibigay ni Tony Bishop. Ulitin natin sa 10 laro, meron siyang 7 panalo. 70% yun at napakalaki na po nun. Nakikita rin kasi ang pagsisikap ni Tony para sa kupunan. Kaya sa tingin natin, imposible mangyari na palitan pa siya sa ngayon. Sabi rin ni Coach Tim Cone, mas gumagaling ngayon si Tony. At patunay po dyan ang 26 points, 16 rebounds, 5 steals na itinala po niya sa katatapos lang na bakbakan ng Ginebra at Northport. So guys, maraming salamat.